Kabanata 2251. Konektado. Sa totoo lang, ayaw ni Surui na basta-basta manghusga ng isang babae, lalo pat gamitin ang salitang maikli para kutsain ang iba. Hindi talaga ito ang tamang oras para lumitaw ang munting Oriental beauty na ito. Nagmamadali si Surui na makilala ang Nightingale. At ang babaeng ito na si Shuinai ay walang alinlangan na naging Cheng Yaojin. Narinig ni Surui ang pagbabanta sa kanya ng kabilang partido, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng mapaglarong liwanag. Niyakap niya si Shuinai sa kanyang mga bisig. Gusto kong makita, paano ka maghihiganti? Paano naman ako? Naramdaman ni Zunai ang kapangyarihan na nagmumula sa braso ni Surui, at ang hindi kasiya siyang mood ay nawala kaagad, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng kulay ng mga bulaklak ng peach. Paborito niya talaga ang ganitong makapangyarihang lalaki. Natatakot ka ba sa paghihiganti ko? Iniunat ni Zunai ang kanyang kamay at itinaas ang baba ni Surui. Beauty, ang ganda mo talaga, pero hindi ikaw yung tipong gusto ko. Humisi si Surui, sa kaniyakap si Shuinai. Yung tipong gusto ko, baywang ng mga tao halos lampas balikat mo na. Nang marinig ito, agad na nawala ang peach blossom na lumabas sa mga mata ni Shuinai, napalitan ng puno ng galit. Dahil mahilig siya sa mahahabang binti, bakit ngayon mo pa niyayakap ang sarili mo? Pangungutya lang ba? Ibinaba ni Surui si Shuinai at tinapik siya sa baywang na nagpapakita ng mabuti para sa iyong sarili na hitsura. Wala pang taong tumanggi sa akin. Natapakan ni Zunai ang kanyang mga paa at tila hindi kumbinsido. Mukhang marami ka nang naging lalaki. Sarcastic na sabi ni Surui, pagkatapos ay itabi si Shuinai, tumalikod at naglakad pasulong. Tumingin ng malalim si Zunai sa likod ni Surui at naramdaman niyang tuluyan na siyang nawala. In a good mood, na-reject siya ng ganitong lalaki kaya nawalan siya ng mukha. Actually, ayaw niyang umatake kapag may nakita siyang lalaki. Si Surui ang may magandang impresyon sa kanyang kabanata, sa kanyang maskuladong katawan na makinis at hindi exaggerated, yung tipong gusto niya. Kung maaari, si Shuinai, na nakipag-love window kamakailan, ay hindi utol na magkaroon ng mabilis na pag-iibigan sa gumay. Galing ako sa United States, at hindi ko inaasahan na tatanggihan ako ng isang lalaki. Galit na sinabi ni Zunai. Madali ba talagang mabuli ni Miss Ben? Nang matapos siyang magsalita, she threw her hands and walked towards the hotel. Tila naramdaman ito ni Surui sa oras na ito, tumingin sa likod ni Shuinai, at pagkatapos ay umiling. Ang Oriental beauty na ito ay talagang fair-skinned at maganda. At ang kanyang petite figure ay tama lang para sa maraming panlasa ng mga lalaki. Gayunpaman, ang malalaking dilag sa paligid ng Surui, pumili lamang ng isa sa kanila, na may magandang hitsura at magandang hitsura. Hindi ba kailangang mas matangkad ka sa zona na ito? Ito ay malinaw na isang maliit na wave girl na gustong magkaroon ng one-night stand. Hindi siya bibigyan ni Surui ng pagkakataon. Pumili ng isang baso ng juice, habang iniinom ito ni Surui, maluwag siyang naglakad sa gitna ng mga tao at pumunta sa gilid ni Nightingale. Nakasuot siya ng itim na bikini na may scarf na nakatali sa kanyang baywang, na nagbibigay sa kanya ng isang tropikal na hitsura. Pagamat ilang araw nang nasa Thailand si Nightingale, hindi naman gaanong maitim ang kanyang balat, mukhang maputi at maislan pa rin. Kung ikukumpara sa maliit na si Shuinai ngayon, halatang mas mahaba at balingkinita ng figure ni Nightingale. Ang dalawang mahaba, puti nyebe at makapangyarihang mga binti ay puno ng pagkalastiko sa unang tingin. Tinitigan ni Nightingale ang dagat na nasa harapan niya ng walang dulang. Pagamat hindi masyadong malakas ang araw ngayon, hindi pa rin niya tinatanggal ang sunglasses sa mukha. Walang kinalaman ang nangyari kina Surui at Shuinai, agawin ang kanyang atensyon. Siyempre, nakasanayan na rin ni Nightingale ang pagsusuot ng sunglasses ngayon. Kung tutuusin, nakakaharang ito sa kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng pagharang ay talagang mahalaga para sa isang baguhan tulad ng Nightingale. Si Surui ay sadyang nagpanggap na isang playboy, at umindayog sa gilid ni Nightingale. Nang makita niya si Nightingale ay natigilan siya saglit sa kangumiti. Ito ay isang ngiti na nakikita ang biktima na handang gumalaw. Ang Nightingale ay talagang isang tanawin sa dalampasigan. Bagaman mayroong mga bikini sa lahat ng dako. Maraming babae. Ngunit napakakaunting mga nangungunang dilag.
Bagamat nakasuot ng salaming pang-araw ang Nightingale, natatakpan ang kalahati ng kanyang mukha, ngunit walang mag-iisip na hindi siya maganda. Ang bumpy figure lang ay sapat na para durugan ang lahat. Kaya, ang Nightingale ay nakahiga dito sa loob ng isang oras at nakilala ang hindi bababa sa 5 tao na dumating upang simulan ang isang pag-uusap. Sa harap ng mga lalaking ito, hindi sila pinansin ni Nightingale at walang sinabi. Lahat ng lalaking iyon ay pumikit. Sa oras na ito, sa isang sea view room ng hotel, 2 lalaki ang humawak ng binocular at ikinulong ang Nightingale dito. Ang dalawa ay tila ipinadala ni Long Hewei upang subaybayan ang Nightingale. Bagamat sa pangkalahatan ay ibinukod nila ang panganib ng espesyal na sugo na ito. Ang pagsubaybay ay kailangan pa ring subaybayan. Walang gustong tumaob sa barko sa gutter kung kaya nilang gawin ang mga gangster sa ganoong lawak. Oy! Ang magandang babaeng ito ay napakakul na humarap sa mga lalaking dumating para manligaw sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang mga lalaking ito ay darating pa rin sa gabi, sabi ng isa sa mga payat na watcher. Siya ay may taas na 1.8 metro, may maitim na balat at nakasuot ng isang pares ng swimming trunks. Ang isa naman ay mas maputi at mataba, may bigot at itim na sawa ang tato sa likod. Araw-araw nating subaybayan itong babaeng ito, torture talaga. Dinilaan ng matabang lalaki ang kanyang mga labi. Hindi makakain ng magandang babaeng ito, ngunit hindi ito pagpapahirap. Nakangiting sumulyap sa kanya ang payat na unggoy. Bakit hindi natin siya ibigay dyan? Pagkasabi niya nito ay malinaw na lumabas ang mga mata niya. Ang liwanag ng pagnanasa. Maaga o huli. Ngunit huwag magmadali, sabi ni Fatty. Ang babaeng ito ay halatang master ng langis at asin, at nandito siya para magbakasyon. Kahit na gusto nating maging malakas, kailangan nating maghanap ng angkop. Isang pagkakataon. Ibinaba ng payat na unggoy ang teleskopyo at nagliwanag. Sana talaga ang babaeng ito ay makapag-aaksaya ng kaunti para hindi na tayo magsumikap. Sabi ng matabang lalaki. Hindi mo ba iniisip na mas kawili-wili ito ngayon? Itong babaeng ito halatang hindi yung tipong mahilig manggulo kaya malinis, hehe. Nagkatinginan ng 2 lalaki at nagsimulang tumawa ng mahina. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi pa rin nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng polaka sa pagnanais na kumain ng karne ng sisni. Hindi naman sa lahat ng oras nanunood ng Nightingale ang dalawa. Hanggat walang mawawala sa kanila, tumunog ang doorbell ng kanilang silid nang matapos silang manigarilyo. Buksan ang pinto at ang dalawa isang babaeng nakabikini ang bumungad sa pinto, at may malakas na amoy ng alikabok sa kanilang katawan halatang ginagawa ang ganoong uri ng trabaho. At ang mga ganitong babae ay makikita kahit saan sa Gumay City. Halika, baby. Hinailan ng payat na unggoy at ng matabang lalaki ang 2 babae papasok sa silid, at sa wakas ay nagkaroon na ng paraan para maibulalas ang ningas na kakaspin lang ng Nightingale. Ngunit hindi nila alam na sa sandaling ito, may contact sina Surui at Nightingale. Umiga si Surui sa reclining chair sa tabi ng Nightingale, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Beauty, kilalanin kita." Napatingin si Nightingale kay Surui at hindi siya pinansin. Malamig. Tanong ulit ni Surui. Hindi pa rin nagsasalita si Nightingale, umiinom ng juice at nakatingin sa dagat, ang hirap talagang makalapit. May iilan na may kulay abong ilong sa harap ni Nightingale. Naghihintay ang lalaki na makita ang biro ni Surui. "Beauty, ikaw ang tipo ko. I wonder kung pwede mo ba akong ligawan?" Nakangiting sabi ni Surui. Hindi ko inaasahan na magsasalita si Nightingale sa oras na ito. Talaga ba akong type mo? Hindi ko alam kung kumikilos ba ang pangungusap na ito, o seryosong nagtatanong. Siyempre, na may malalaking suso at manipis na baywang, maputi ang balat, maganda ang hitsura, at magandang ugali, mas mabuti pa ba ito kaysa rito? Sabi ni Surui. Bahagyang bamukha ang mapupulang labi ni Nightingale, nagpapakita ng bahagyang ngiti, na para bang nasisiyahan siya sa sagot ni Surui. "Beauty, kung may oras ka, pwede ba tayong lumabas at maglaro ng magkasama?" Nakangiting sabi ni Surui. "Ano ang laruin?" tanong ni Nightingale. Nagulat ang ilang lalaki sa di kalayuan nang makita nilang nagsalita si Nightingale. Wala silang ideya kung bakit. Ang mga taong ito ay tumingin sa kanilang figure at tila mas mababa ang kalamnan kaysa kay Surui. No wonder lahat tayo may matangos na ilong.
Mahilig pala itong batang babae na ito sa mga maskuladong lalaki. Napakasungit. Galit na sabi ng isang lalaki. Paano kung pumunta ka sa kwarto mo para maglaro? Ang mga salita ni Surui ay puno ng provokasyon. Isang pamumula ang lumitaw sa magandang mukha ni Nightingale. Huwag kang pumunta. Tanggilang niya. Nag-aalala pa rin ang Nightingale na hindi dapat maakit ni Surui ang atensyon ni Long Hewei, tiyak na may nanonood sa beach na ito. Bakit hindi tayo maghanap ng speedboat? Nagtanong muli si Surui. Naaalala ko noong unang beses kang nakita ng chapter na nakabikini, nasa speedboat iyon. Pumaba ang tingin ni Nightingale sa sarili. Sa katunayan, medyo nahihiya siyang magpakita sa harap ni Surui na may suot na kakaunting damit. Noong panahon at ngayon, all the same black. Sabi ni Surui. Tumango si Nightingale, at hindi magkakilala ang dalawa. Ngunit palagi kang nakasuot ng itim na maskara sa oras na iyon, na medyo kakaiba. Tumawa si Surui, na may alaala sa kanyang mga mata. Sa oras na iyon, ang Nightingale ay itinulak ni Surui sa dagat. At ang maskara ay nabasa ng tubig dagat. Na naging dahilan upang hindi siya makahinga. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Surui, kung hindi man ay masusuffocate si Nightingale hanggang sa mamatay sa dagat. Pagkatapos ay sumakay sa speedboat, sabi ni Nightingale. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad katabi si Surui patungo sa dalampasigan. Gayunpaman, hindi nahanap ni Surui ang idle speedboat, ngunit isa lang ang natagpuan. Isang jet ski. Paano ang isang ito? Tanong ni Surui. Namula ang magandang mukha ni Nightingale at tumango siya. Ang dagat ay angkop para sa pakikipag-usap, at imposibleng masubaybayan. Kung walang speedboat, sa jet ski na ito ka lang makakapit. Ang sikip talaga. Sa harap o sa likod ka nakaupo. Talagang nagmamalasakit si Surui sa oras na ito. Harap, pamahantong hininga ang Nightingale. Ayokong hawakan ka mula sa likuran. Sa sandaling ito, nagsimulang gumanap ang lakas ng Nightingale. Kung siya kung uupo ka sa likod, bakit hindi mo hawakan ng mahigpit ang likod ni Surui? Mapapahiya siya nito. Pagkatapos niyang magsalita, nagkusa siyang umupo sa harap at kunin ang hawakan ng bangkang demotor. Kabanata 2252. Dalawang tao sa dagat. Nakita ni Surui ang Nightingale na nakasakay sa bangkang demotor at umiling. Kung gayon, kailangan kong maupo sa likod mo. Tumigil ka na sa kalokohan, akyat ka na. Sabi ni Nightingale. Umupo si Surui nang walang magawa. Biglang nagsimula ang Nightingale, halos itapon si Surui sa dagat, likas niyang niyakap ang balingkinitang baywang ni Nightingale. Sa oras na ito, likas na naramdaman ni Surui ang tensyon ng katawan ni Nightingale. Kung tutuusin ay sobrang ambiguous ang posture nila ngayon, halos magkayakap ng mahigpit. At ang baba ni Surui ay inilagay din sa balikat ni Nightingale. Sa tingin mo ba mas magandang umupo sa harap o sa likod? Nakangiting sabi ni Surui na nakaharap sa simoy ng dagat. Mas magandang umupo sa harap. Pulang-pula ang magandang mukha ni Nightingale, masyadong maliit ang espasyo para sa bangkang demotor, at mahigpit na idiniin ang mga binti ni Surui sa kanya. Sa kasong ito, ang mga normal na nasa hustong gulang na lalaki at babae ay makakaramdam ng kaunting kakaiba sa kanilang mga puso ng higit pa o mas kaunti. Sa tingin mo ba may nangyaring kakaiba nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Surui. Mabilis siyang nakarating sa punto. At inilihis din ang atensyon ni Nightingale. Kung hindi, kung ang lalaki at babae na ito ay may ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa dagat, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ang Longhe Society na ito ay malinaw na mapagbantay laban sa akin, na nagbabantay sa akin kahit saan. Tinanggal din ni Nightingale ang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Siyempre, parang florera din ako, hayaan mo silang dahan-dahan ay relax ang iyong bantay. Bahagyang kumunat ang noo ni Surui. Ang kasalukuyang Longhewi. Bagamat ipinangalan ito sa Temple of the Sun. Actually 3 o 4 na tao lang ang kilala ko. 3 o 4 na tao na ngayon ang may paggalang sa sarili. At marami silang nagawa para sirain ang reputasyon ng Sun Temple, at ngayon ay lumala pa ang sitwasyon. Anong uri ng masamang batas? Tanong ni Nightingale. Mas malala pa sa iniisip mo. Ang Gumay City ay hindi mapayapa, at napakaraming puwersang kasangkot dito. Si Surui ay hindi nagpaliwanag ng detalyado, sumimangot at nagsabi. Ay pinaghihinalaan na ang Dragon Harmony Society na ito ay napasok ng ilang puwersang kanluranin.
Naunawaan ng Nightingale ang pangunahing punto. Gusto ka ba nilang saksakin sa likod? Orihinal, hindi ito imposible, ngunit ngayon tila ang posibilidad ng paglitaw ay napakataas. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Kaya nga nagmamadali akong pumunta rito. Kamakailan, ang kanluran ng ilang mga tao ay masyadong aktibo, ngunit hindi alam ni Surui kung sino ang nasa likod ng mga eksena. Nang hihimasok sa mga gawain ng China at puwersahang pumasok sa Golden Triangle. Lahat ng mga pangyayaring ito ay may anino ng madilim na puwersa sa kanluran. Hindi inisip ni Surui na ang lahat ng ito ay ginawa ng Temple of Death. Ngunit kung gayon, ang kamay ng puwersang ito ay masyadong mahaba, tama ba? Umiling si Surui. Pakiramdam niya ay may mga taong gustong mangisda sa magulong tubig. Kung tungkol sa tunay na layunin, hindi siya makapaghusga sa ngayon. Nakita mo na ba si Cholun? Tanong ni Surui. Ang Charla na ito ay ang boss ng Longhe Club at ang nakababatang kapatid na nakasunod sa Surui noon sa Gumay. Dahil talagang hindi maganda ang kanyang combat effectiveness, iniwan ni Surui ang Karen na ito sa Thailand at nagpatuloy sa pagpapatakbo ng orihinal na puwersa. Sa pagsikat ng Temple of the Sun, lalakas ang Longhewi, at itong Karen ay naging boss din sa underground world ng Gumay. Hindi ko siya nakita, tinabi ni Nightingale. Bagaman hiniling mo sa Sun Temple na makipag-usap dito ng maaga. Hindi ko inaasahan na hindi sumipot si Karen, at maging ang ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaan at matataas na opisyal ay hindi nagpakita. Sino ang tumanggap sa iyo? Napangiti si Surui, ang sitwasyong ito ay inaasahan na niya. Bagamat nakangiti si Surui, may matinding kinang sa kanyang mga mata. Isang vice-presidente na nagngangalang Sanguentana. Tinabi ni Nightingale. Gayunpaman, nakikita ko na ang posisyon ng taong ito bilang vice-presidente ay dapat na peke, marahil ito ay isang panggitnang antas, para sa kapakanan ng mukhanis na sabihin ito. Nakipag-ugnayan na ba sa iyo ang undercover agent ng Sun Temple? Tanong ulit ni Surui. Nakipag-ugnayan ako. Tinabi niya sa akin na hindi ko kailangang gumawa ng anumang aksyon sa ngayon. Nangongolekta pa rin siya ng impormasyon. Sabi ng Nightingale. Tinatangay ng hanging dagat ang kanyang maikling buhok at hinaipan ang mukha ni Surui, na nagparamdam kay Surui na makati. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Muling tumaas ang pakiramdam. Dahil masyadong maliit ang espasyo ng jet ski na ito. Halos walang puwang sa pagitan ng Surui at Nightingale. At ang dalawang panig ay mahigpit na nakakabit sa isa't isa, at malinaw na nararamdaman ito ni Surui. Ang makinis na kurba ng katawan ng kalaban at ang balat na sobrang pinong. Sa kritikal na sandali, hindi ka maaaring magambala, at hindi ka maabala. Si Surui ay umubo ng 2 beses at tahimik na sinabi sa kanyang puso. Sa katunayan, ang kalagayan ni Nightingale ay hindi na mas mabuti ngayon. Kapag ang kanyang mga iniisip ay nahiwalay sa pangunahing bagay, agad siyang magtutuon ng pansin sa ibang bagay. Bilang resulta, ang pagmamaneho ng tilapon ng jet ski na ito ay naging medyo mali-mali. Matapos ang mahabang oras sa pagmamaneho, wala na sa kanila ang nagsalita pa. Sa malawak na dagat at langit, parang silang dalawa lang. Ang kakaibang pakiramdam na iyon ay bumabangon sa puso ni Nightingale. Ngayon, ang kanyang isip ay hindi na sa pagmamaneho ng bangkang demotor, ngunit sa kanyang relasyon kay Surui. Pakipag-ugnayan sa mga locus yung iyon. Binuksan ko ito ng seryoso, muntik ko nang mabaligtad. Walang magawa ang tono ni Surui. Halatang hindi maganda ang lagay niya ngayon. Oh, namula at tumango si Nightingale, hindi sigurado kung narinig niya ito. Pagkatapos ng isa pang 10 minuto, sa wakas ay naramdaman ni Surui na hindi ito ang paraan. Kung hindi, bumalik tayo. Si Surui ay umubo ng 2 beses at sinabi, Tumango si Nightingale, pagkatapos ay gumawa ng isang malaking arko, handa ng lumiko. Malayo-layo na ang nilakbay nilang dalawa, at mas lalong dumidilim ang langit sa mga oras na ito, at nang lumingon sila, hindi na nila makita ang dalampasigan. Ang layo na ito ay tinatayang halos 10 kilometro. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang makina ng bangkang demotor, at tuloy-tuloy din ang pag-vibrate ng katawan ng bangkang demotor. Ano ang nangyayari? Ang bilis ng jet ski ay bumagsak ng husto, at ang Nightingale ay walang silbi kahit gaano pa niya ito ginagan. Makalipas ang 1 minuto, ganap na huminto ang bangkang demotor, at isang bugok ng itim na usok ang nagmula sa makina.
Tinatayang nasunog ang makina. Tinuri ito ni Surui at sinabi. Napakalakas ng nasusunog na amoy sa itim na usok. Malinaw, ang bangkang demotor ay ginamit ng napakatagal, at ang makina ay ganap na huminto sa oras na ito. First resort pa rin, bakit hindi ka makakuha ng bago? Tinipa ni Surui ang makina, at pagkatapos ay sinabing. Pagaman bago ang pintura ng bangkang demotor na ito, tinatansya na ang pintura sa loob ay masyadong luma para magmukhang maganda. Tumingin si Nightingale sa fuel gauge at nagpakita ng nag-aalalang tingin. Hindi sisubog ang bangkang demotor na ito, tama ba? Marami pa ring gasolina sa tangke ng gasolina. Hinawakan ni Surui ang makina, ngunit agad na inalis ang kanyang kamay sa init. Ang iyong pag-aalala ay napakamakatwiran. Walang magawang sabi ni Surui. Wala siyang dalang gamit kahit na gusto niyang palamigin ang makina gamit ang tubig dagat. Sa paghusga sa posisyon ng baybayin na may malakas na kahulugan ng direksyon, sinabi ni Surui. Ngayon ay maaari lamang tayong lumangoy pabalik. Lungoy pabalik, nagsimulang makaramdam ng gulat si Nightingale mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Maaari na siyang lumangoy ngayon, ngunit hindi gaanong mahusay. Paano kung sumabog ang tangke ng gasolina? Sinabi ni Surui, ngayon kailangan nating lumayo sa bangkang demotor na ito. Sige. Sumangayon si Nightingale at nalilito siyang pumunta sa tubig. Medyo malamig pa rin ang tubig dagat sa gabi. Tinubukan niyang ice wipe ang kanyang braso ng 2 beses, nahirapan ito. Ang paglangoy sa pool at paglangoy sa dagat ay dalawang magkaibang konsepto. Napakatahimik ng tubig sa pool. Ngunit may mga alon sa dagat at ang tubig dagat ay patuloy na umaalon. Maraming master sa swimming pool kapag nakarating ka na sa dagat. Maaari kang maging rookie, at hindi ka na makalangoy ng napakalayo. Bilang karagdagan. Kung minsan ay may mga undercurrent sa dagat. At mas mahirap lumangoy sa baybayin kaysa sa kalaliman. 10 kilometro ay mukhang hindi masyadong malayo. Kung talagang lumangoy ka, maaaring tumagal ng ilang oras. Ang makina ng jet ski ay patuloy na nagbuga ng itim na usok, at ito ay pakapal at pakapal. Sa kasong ito, ang dalawa ay kailangang makalayo sa lalong madaling panahon. Masiglang nagpumigla si Nightingale. Ang unang bilis ay talagang medyo mabilis, ngunit pagkatapos ng 200 metro, nagsimula siyang makaramdam ng pagod. Ang umaalon na arko ng mga alon ay medyo malaki. Pagamat hindi nabulunan ang Nightingale sa tubig, ang gayong mga alon ay nagpahirap sa kanyang paglangoy. Ang hininga ni Surui ay medyo matatag. Madalas niyang ginagawa ang ganitong klase ng pagsasanay. Sa oras na ito, ang kanyang estado ay mas mahusay kaysa sa Nightingale. Okay, safe distance na ang narating natin, kahit na motorsiklo. Hindi rin tayo maaapektuhan ng pagsabog ng bangka, kaya pwede kang bumagal, sabi ni Surui. Gayunpaman, kahit na hindi niya ito sabihin. Ang Nightingale ay hindi marunong lumangoy ng napakabilis. Sa katunayan, ang kanyang pisikal na lakas ay orihinal na napakalakas. Ngunit wala siyang karanasan sa paglangoy sa dagat, at ang paggamit ng lakas ay hindi pinag-ugnay na humantong sa hitsura ng kasalukuyan. Kaso, matapos bumaba ng husto ang bilis ng Nightingale, nakita na ni Surui na hindi siya sapat. Aniya, kailangan mong mag-adjust. Huwag masyadong magmadali sa iyong puwersa. Hindi mahalaga kung magdahan-dahan ka. Stable na ang chapter 1. Tumango si Nightingale. Nagpatuloy sila ng 20 minuto pa. Mga 1 kilometro na silang lumangoy. Sa oras na ito, ang araw ay ganap na lumubog, at gabi ay ganap na bumagsak. Tumangala si Nightingale sa baybayin sa kanyang harapan na hindi pa rin malinaw. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Siya ay nabighani sa kagandahan ng pakiramdam at kay Surui. Noon, kaya hindi niya pinansin ang direksyon at nagmaneho ng palayo. Ngayon siya ay ganap na walang magawa. Hindi ko kaya, napabuntong hininga si Nightingale. Ang layo ng mahigit 10 kilometro, at ngayon ay nasa ika-10 bahagi pa lang nito, at hindi ko na matiis, na talagang desperado na. Kung wala si Surui sa kanyang tabi, ang Nightingale ay labis na matatakot, at magkakaroon siya ng mataas na posibilidad na malunod sa antas ng dagat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang huminga ng ganoon si Nightingale, hinampas lang siya ng alon, dahilan para mabulunan siya ng subo ng tubig dagat. Ubo-ubo. Ang Nightingale ay nagsimulang umubo ng marahas. Niyakap siya ni Surui at tinapakan ng tubig gamit ang kanyang mga paa.
Nakahiga si Nightingale sa balikat ni Surui at umubo ng ilang minuto bago siya nakaramdam ng kaginhawahan. Sa pagtingin sa malawak na dagat sa unahan, talagang malapit na siyang mawala ng kumpiyansa. Kasuklam-suklam talaga. Ang jet ski na ito ay hindi masama sa lalong madaling panahon. Ngunit ito ay masama sa oras na ito. Sa orihinal na pagmamaneho ng bangkang demotor, hindi ko maramdaman kung gaano kalayo, ngunit ngayon ay napakahirap lumangoy. Sa sandaling ito, tila naramdaman ng Nightingale na may mali, at sa sandaling hinawakan niya ang kanyang baywang, agad siyang napabulalas. Dam. Kabanata 2253. Armed Swim. Ang bulalas ni Nightingale ay nakakuha ng atensyon ni Surui. Noon, ang babaeng ito na tila napakalamig, bihira na lang magalit. Nang siya ay sumisigaw, malinaw na nakita ni Surui ang gulat sa kanyang mukha. Anong problema mo? Nang tanungin ni Surui ang pangungusap na ito, inabot din niya at hinawakan ang baywang ni Nightingale. Akala niya ay natusok ng daikya ang Nightingale. Ngunit pagkatapos hawakan ito, ang ekspresyon ni Surui ay biglang naging napakaganda. Dahil napakakinis ng baywang ni Nightingale, walang naramdamang damit si Surui. Ang kamay ni Surui ay halos likas na gumalaw pababa, wala ring anumang damit. Agad na namula ang Nightingale at namula ang kanyang mga tainga, at pumikit siya at sumigaw, alisin mo ang iyong mga kamay. Nakakatawa talaga tong babaeng ta. Nang mangyari ito, pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata. Alam ni Surui na nahawakan niya ang isang bagay na hindi niya dapat hinawakan, at agad niyang inalis ang kanyang kamay. Tiningnan niya si Nightingale na may namumulang magandang mukha, at hindi maiwasang magtanong ng kakaiba, nasaan ang mga swimming trunks mo? Oo. Nakahubad na ngayon si Nightingale mula sa baywang pababa, wala man lang damit. Itong bikini niya ay orihinal na lace-up style. Kakatapos lang lumangoy ng napakalayo sa alon. Hindi namamalayang nakalas ang sintas, at ang mga swimming trunks ay natanggal sa katawan ni Nightingale, hindi ko alam. Saan napunta ito sa agos? Namula ang magandang mukha ni Nightingale, at nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Kahit na hindi niya idilat ang kanyang mga mata, ramdam niya ang mapanuksong titig ni Surui. Ang bastos na ito, ikaw ay dapat na nanunood ng iyong sariling mga biro. Tiyak na inanod ito ng dagat. Pinuksan ni Nightingale ang kanyang mga mata at nakita ang nakangiting mukha ni Surui. Huwag tumawa. Tumingin si Surui kay Nightingale ang nakakahiyang tingin, napaka-unconscionable na tumatawa. Nahirapan ang Nightingale na sakalin siya. Mauna na ako. Naramdaman ni Nightingale na medyo nakabawi ang kanyang lakas, itinulak niya si Surui, at pagkatapos ay nagsimulang lumangoy pasulong. Gayunpaman, pagkalangoy pa lamang ng ilang metro ang layo, biglang may napagtanto si Nightingale at muling napasigaw. Noon lang niya napagtanto na nasa likod niya pa rin si Surui. Bagamat madilim ang kalangitan sa oras na ito, mayroong liwanag ng buwan. At ang isang tiyak na antas ng visibility ay maaari pa ring mapanatili sa dagat. Si Surui ang nasa likuran niya. Kaya ang Nightingale, na nawalan ng proteksyon ng kanyang mga swimming trunks, ay hindi maaaring magkaroon ng malinis na hitsura si Surui. Sa hindi inaasahan, mabilis na sumagwan si Surui sa kanyang tabi at nakangiting sinabi, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit wala akong nakikitang hindi dapat, ganoon lang ako kaprinsipyo. Pagkatapos magsalita, muling binigyang diin ito ng mapot na lalaki. Tama, hindi ko talaga tiningnan. Matapos marinig ito, bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Nightingale. Tinitigan ng masama si Surui, at sinabi ang isang bagay na hindi man lang niya naramdamang banta. Kung maglakas loob kang tingnan ito, papatayin kita. Tumawa si Surui. Laugh. Actually, nabasa na kita. Hindi naman big deal ngayon diba? Ang sinabi niya ay tama. Kasing aga ng pinasigla ng acupuncture ang kanyang potensyal. Si Nightingale ay halos nakita na niya ang lahat. Kung hindi nagawang kontrolin ni Surui ang kanyang mga pagnanasa, si Nightingale ay natulog sa parehong kama kasama si Surui. Nang marinig ito ng Nightingale na sinabi ni Surui, iniharap niya ang kanyang mukha at sinabing, sasakal kita hanggang mamatay kapag nakarating na ako sa pampang. Pulang-pula ang kanyang magandang mukha. Sa katunayan, labis siyang nag-aalala sa kanyang pagkatao. Para kay Nightingale, na noon pa man ay napaka-konserbatibo sa kanyang pag-uugali, isang piraso na lang ng damit ang natitira sa kanyang katawan sa oras na ito, na lubos na humamon sa kanyang psikolohikal na pagtitiis.
Makalipas ang ilang saglit na paglangoy, halos maubos ang tibay ng Nightingale. Masakit at mahina ang kanyang mga braso, ngunit dahil sa kanyang katigasan ng ulo, pinilit pa rin niyang sumulong. Kung hindi mo kayang kumapit, huwag kang kumapit. Umiling si Tsurugi at walang magawang sinabi. Sa totoo lang, sa pisikal na lakas ni Nightingale, hindi siya tuluyang mapapagod pagkatapos lumangoy sa layong 3 kilometro. Ang malayuang paglangoy sa tubig dagat ay may napakataas na pangangailangan para sa kontrol ng lakas. Biglang nalaman ni Tsurugi na kung araw-araw siyang lumangoy ng malayo sa dagat, magkakaroon din ito ng malaking epekto sa pagpapabuti ng lakas at tibay, ngunit sa huling yugto, ang bilis ng pagpapabuti ay magiging mas mahina. Sa sandaling ito, naisip niya ang Sito Yuankong, Li Changpeng, at isang pangungusap. Lahat ng daanan ay papuntang Roma. Ang bawat matagumpay na tao ay may sariling natatanging pagtitiyaga. Ganoon din si Tsurugi. Ang paglangoy sa dagat ay maaaring iugnay sa Kung Fu. At sa oras na ito, sinabi ng Nightingale, hindi ko na talaga kaya. Ang mga salitang ito ay nagpabalik sa isipan ni Tsurugi mula sa malayo. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay, at kinapitin ng isang kamay si Nightingale. Kung gayon, isasama kita sa paglilibot. Sabi, naramdaman ni Nightingale na gumaan ang kanyang katawan, at pagkatapos ay isang malakas na puwersa ang bumalot sa kanya pasulong. Ang pakiramdam na ito ay talagang komportable, Nightingale. Pinakalma din niya ang sarili at nagsimulang bumawi ng lakas. Gayunpaman, lubos nitong pinalaki ang kahirapan ng paglangoy ni Tsurugi. Ang isang kamay ay mas mabagal kaysa sa 2 kamay. Lumalangoy muli 1 kilometro, nagbago ang isip ni Tsurugi. Halika sa likod ko. Taglit na nag-alinlangan si Nightingale. Magagawa mo ba ito? Wala namang masama, kunin mo na lang na armed swim. Tinabi ni Tsurugi. Hindi ko pa ito nagawa noon. Lahat tama. Umakyat si Nightingale sa likod ni Tsurugi, at umihip ang simoy ng dagat, at bigla siyang nakaramdam ng lamig sa kanyang baywang. Sumakay ka sa akin, ito ay mas matatag. Sabi ni Tsurugi. Agad namang sumunod si Nightingale. Ngunit pagkaupo niya ay agad siyang napahiya, at namula siya at nilanat. Tapos ang tela sa baywang niya ay nawala na sa dagat. Ang matalik na pakikipag-ugnayan na dala ng ganoong posisyon sa pag-upo ay isang bagay na hindi pa nararanasan ng Nightingale. Siya ay mahina na, at ngayon ay mas mahina pa. Ang ganitong hindi maliwanag na relasyon ay wala. Sa oras na ito, nahayag ang malakas na paghahangad ni Tsurugi. Ang Nightingale ay sumakay sa kanyang likod, na agad na nagpapataas ng kahirapan sa kanyang paglangoy ng maraming beses. Sa kasong ito, kung siya ay nagmamadali pa rin, pagkatapos ay kailangan lang niyang malunod. Nang makita ang seryosong anyo ni Tsurugi, pinagmamasdan siyang nagtatampisaw ng husto, biglang naantig ang Nightingale. Ang taong ito ay palaging maaaring magdala ng ganoong kalakas na pakiramdam ng seguridad. Sa tabi niya, kahit anong panganib ang kinakaharap ni Nightingale, pakiramdam niya ay hindi na ito panganib. Magpahinga ka kapag pagod ka, sabi ni Nightingale, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga salita. Si Tsurugi ay hindi rin tanga. Lumangoy siya ng 3 kilometro, pagkatapos ay inalalayan ng Nightingale at tumapak sa tubig para magpahinga sandali. Nang oras na para umalis muli, pinilit ni Nightingale na lumangoy mag-isa, ngunit pagkaraan ng ilang daang metro, pagod siyang sumuko at umakyat sa likod ni Tsurugi ng masunurin. Tungkol naman sa kahihiyan na dulot ng ganitong uri ng pakikipag-ugnayan, sa unang pagkakataon na ito ay ipinanganak. Sa pangalawang pagkakataon na ito ay niluto. Ang Nightingale ay maituturing na isang sakripisyo. Anyway, walang magandang paraan para gawin ito ngayon. Ang ikalawang kabanata ay palaging mas madali kaysa sa unang kabanata. Sa wakas, makalipas ang 2 oras, sa wakas ay nakita na rin nila ang mabuhanging dalampasigan sa di kalayuan. Sumakay si Nightingale kay Tsurugi. Nakaharap sa simoy ng dagat, naramdaman niya na ang lahat ng ito ay talagang hindi madali. Tumingin siya sa lalaking nasa ilalim niya, sinabi niya, malapit na tayo. Hindi ko alam kung bakit, sa sandaling ito, bakas ng pag-aatubili ang biglang lumitaw sa kanyang puso. Alam ng Nightingale na pagod si Tsurugi, ngunit sa katutubo ay ayaw niya matapos ito ng ganoon kabilis. Sa malawak na dagat na ito, mahigit 2 oras na nag-iisa ang dalawa, at 2 piraso lang ang damit nila sa kabuuan. Bar.
Oo, malapit na, sabi ni Surui. Nagtampisaw pa rin siya ng husto, at hindi niya alam kung ano talaga ang iniisip ng Nightingale. Pagod na ako sa pag-upo, biglang sabi ni Nightingale. Ang pangungusap na ito ay talagang kalahating katotohanan. Palagi niyang pinananatili ang ganitong posisyon sa pag-upo at nang ahas na huwag magkaroon ng masyadong intimate contact na nagpapagod sa baywang ni Nightingale. Gayunpaman, sinabi pa rin niya ito. May isa pang layer ng layunin dito. Kaya, pagkatapos niyang magsalita, humiga siya sa likod ni Surui at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Surui. Alam ng Diyos kung bakit biglang naging matapang at aktibo si Nightingale, at maging siya mismo ay hindi masabi kung bakit. Pakiramdam ni Surui ay nakuryente siya. At agad na nanigas ang kanyang katawan. Dahil sa una ay itinoon niya ang lahat ng lakas niya sa kanyang baywang, ngayon ay napadiin siya ng husto na muntik na siyang masubsob. Pagkatapos ng ilang hagod, halos hindi napigilan ni Surui ang kanyang balanse. Gayunpaman, ang kaakit-akit na pakiramdam na nagmumula sa kanyang likod ay nakadama pa rin ng pagkabalisa kay Surui. Pinindot ka ba nito ng ganito? Tanong ni Nightingale na namumula ang mukha. Hindi, ayos lang. Bahagyang nanginginig ang boses ni Surui. Pumagal siya at lumangoy ng kalahating oras bago nakarating sa pampang. Sa katunayan, sa panahong ito, nakabawi na ang pisikal na lakas ni Nightingale, ngunit wala siyang balak na bumaba. Maaari tayong bumalik ngayon, sabi ni Surui, ibinaba ang Nightingale. Sa sandaling ito, nakaramdam si Nightingale ng kawalan. Pagamat gabi na at kakaunti na ang mga turista, may mga tumatambay pa rin sa dalampasigan. Ang Nightingale at Surui ay nakatayo sa tubig na hanggang baywang, hindi alam kung ano ang gagawin saglit. Pinili ni Surui ang posisyon na ito ng napakahusay, upang ang Nightingale, na nawala ang kanyang mga swimming trunks, ay hindi ilantad ang kanyang sarili. Gayunpaman, paano ka aalis? Hindi ba pwedeng haburin ni Surui ang kanyang swimming trunks at ibigay kay Nightingale? Kahit na ginawa niya, hindi pumayag si Nightingale na isuot ito. Namula ang magandang mukha ni Nightingale, nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Hintayin mo ako dito, at kukunin kita ng bath towel. Sinabi ni Surui. Tumanggo si Nightingale, at mayroon lamang isang paraan upang gawin ito, iyon ay, ang oras ng paghihintay ay magiging mahaba, kaunti. Si Surui ay nagmamadaling bumalik sa silid na parang ipoypo. At pagkatapos ay nakakita ng bath towel at lumabas. Naghintay si Nightingale sa tubig sa loob ng 10 minuto. Sa panahong ito, ilang lalaki ang lumalangoy sa kanya at nagchat ng ilang salita. Walang nakitang abnormalidad sa Nightingale. Labis na kinabahan si Nightingale. Sa wakas ay bumalik si Surui. Nang itali ang bath towel sa kanyang baywang, nakaramdam si Nightingale na ligtas siya. Tiningnan ni Surui ang eksenang ito na may kalahating ngiti. Ipinadala niya ang Nightingale hanggang sa silid. Ngunit sa oras na ito, dahil ang tuwalya sa paliguan ay nabasa sa tubig ng dagat, ito ay naging mabigat, at ito ay direktang dumulas mula sa baywang ni Nightingale. Kabanata 2254. Ito ang kamatayan. Hindi rin inaasahan ni Surui na mangyayari ito, kaya gumawa siya ng isang mahalagang desisyon na tigilan. Ayon, napanganga na lang ako, wala naman akong nagawa. Gumawa ng 2 hakbang si Nightingale bago napagtanto ang abnormalidad. Pagkatapos ay bigla siyang nagpakawala ng mahinang sigaw. Hindi man lang siya nag-abalang kunin ang bath towel sa lupa. Sa Alip, ibinagsak niya ang sarili sa kama na parang hangin at hinaila ang kubrekama para harangin ang sarili. Sa totoo lang, ginawa ito ng Nightingale, ngunit ilang sulyap si Raidoa. Nako, umiling si Surui, pagkatapos ay kinuha ang bath towel mula sa lupa. Sa totoo lang, hindi mo kasalanan, maaari mong patayin ang bath towel na ito. Bastos ka. Pilasan mo at ipikit mo ang iyong mga mata, sigaw ni Yeing na namumula ang mukha, anong klaseng karakter ang pinagsasabi mo sa ganitong oras? Ibinuka ni Surui ang kanyang mga kamay at mukhang inosente. Nagtatakpan ka ng kubrekama ngayon, bakit ko pipaikit ang aking mga mata? Pagkatapos ng paghinto, nagdagdag siya ng isa pang pangungusap na nagpabaliw sa Nightingale. Nakita ko na ang lahat ng dapat at hindi dapat, at huli na para ipikit ang aking mga mata ngayon. Hindi makapaghintay si Nightingale na ibigay ang bibig ni Surui, na punit. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa unan, pakiramdam niya ay walang magawa, nag-iinit at nag-iinit ang kanyang pisngi, at hindi niya magawa.
Pagkatapos mong magbabad sa dagat ng matagal, maligo ka muna, at saka ako babalik sa iyo. Sabi ni Surui, at babalik na sana dala ang bath towel. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Yeying ang kawalan ng pakiramdam sa kanyang puso. Siya ay tila nag-aatubili na iwanan si Surui ng ganoon. Bakit hindi ka mag-shower sa kwarto ko? Umirap si Nightingale. Ang pangungusap na ito ay ganap na hindi malay. Pagkatapos niyang sabihin ito, mismong si Nightingale ay nagulat siya pa rin ba ito. Paano ka naging aktibo? Masyado mo ba akong kailangan? Nakangiting sabi ni Surui. Tama, kaya kailangan kita. Ang Nightingale ay tila napakalmado ng kumilos, ngunit kahit isang tulala ay nakikita kung gaano sinasadya ang kanyang pagiging mahinahon. Maliligo ako at matatapos ito sa loob ng 5 minuto. Naisip ni Surui ang eksenang nangyari sa dagat noon. At biglang nakaramdam ng kaunting init, ngunit na nagmuli ang maliit na pag-iisip ng taong ito, kaya mabilis siyang kumalma. Dapat kang manatili sa aking silid sa gabi. Sabi ulit ni Nightingale. Ito, hindi bagay sa lalaki at babae. Nakangiting sabi ni Surui. Tinamaan siya ng unan sa mukha. Sa tingin mo ba sinusubukan kong samantalahin ka? Tinabi ni Nightingale na namumula ang mukha. Nitong mga nakaraang araw. Ang mga miyembro ng Longhewi ay lumampas na, halatang hindi ako nirerespeto. Ayon sa aking paghuhusga, malaki ang posibilidad na may iba silang iniisip sa akin sa nakalipas na 2 araw. Ang Nightingale ay nagsasabi ng totoo. Ang pangamoy ng mga babae ay napakatindi. Nakakita siya ng mga payat na unggoy at matataba na tao, mayroon ding ilan pang miyembro ng Longhe Club, at naramdaman ng Nightingale na ang mga taong ito ay hindi dapat nakarating sa malayo. At sa tuwing nakikita ko sila, ang mga mata ng mga taong ito ay nagpapahirap sa Nightingale. Tama siya. Pinapanood ni Skinny Monkey at Fatty ang bawat galaw niya gamit ang mga binocular, at nagsimula na silang magtulungan upang ibagsak ang Nightingale. Matagumpay na ginamit ng dalawa ang kanilang pag-uugali upang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng hindi mamatay kung hindi ka mamamatay. Ang maganda at sexing Nightingale ay hindi isang florera. Kahit na ang dalawang stalker na ito ay 10 beses na mas malakas, hindi sila maaaring maging tugma para sa Nightingale. Kung magdadagdag ka ng isa pang Surui, madudurog mo sila ng 100 beses. Naunawaan ni Surui ang tunay na intensyon ni Nightingale, ngunit ang bibig ng lalaking ito ay medyo mura pa rin. Huwag kang magpaliwanag, ang paliwanag ay isang pagtatakip lamang, gusto mo lang akong matulog sa parehong silid na kasama mo. Kung siya ay ibang babae, tiyak na susundin niya ang mga salita ni Surui at sasabihin. Oo, gusto lang ng mga tao na maging ganito, napaka-aktibo nila, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ngunit ang Nightingale ay ganap na hindi pamilyar sa mga gawaing ito. Kahit pamilyar siya dito, malamang hindi niya gagawin. Siya ay nasa dagat ngayong gabi at maaaring magkusa na humiga. Para kay Surui, isa na itong napakahirap na gawain. Halos imposible para sa kanya na gumawa ng inisyatiba. Umalis ka. Pinato ng Nightingale ang isa pang unan. Ngumiti si Surui at binuksan ang pinto para umalis, ngunit nang umiwas na sana siya, bigla niyang iniangat ang kanyang ulo at sinabi kay Nightingale, siya nga pala, masasabi kong maputi ka talaga. Puti. Nasaan ang puti? Nag-thumbs up pa si Surui, puno ng panunokso ang mukha. Naunawaan ni Nightingale sa isang iglap, at nang maalala niya ang eksena sa dagat, nasunog ang kanyang magandang mukha. Sa mga oras na ito ay magulo na ang silid ng payat na unggoy at ng taong grasa, ang kalituhan ay hindi matiis. Sa nakalipas na ilang oras, ganap na nakalimutan ng dalawang monitor ang kanilang mga responsibilidad, at ang dalawang espesyal na propesyonal ay nag-aaway sa dilim. Maya-maya, kinuha ng dalawang babae ang pera at umalis. At nagkatinginan ang payat na unggoy at ang matabang lalaki, at sinabing, kailan kaya ako makakasex ng 1 beses sa babaeng iyon, sulit talaga ang kamatayan. Ang babaeng iyon, syempre, ay ang Nightingale. Ang pangungusap na ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalakas ang Nightingale sa kanila. Gabi na, baka bumalik na siya sa kwarto. Ngumiti ang matabang lalaki. Paano kung piliin nating gawin ito ngayong gabi? Natuwa ang payat na unggoy nang marinig ito. Kuskusin ang mga kamay. Pero pagkatayo niya ay agad niyang tinignan ang ibabang bahagi ng tiyan niya at sinabing,
Kalimutan mo na, palitan natin ng madaling araw, ang tagal na nating naging busy ngayon, tapos ngayon wala na tayong lakas. Sige. Ang ngiti ni Fatty ay puno ng pag-asa. Kung gayon maghintay hanggang bukas ng umaga, bibigyan namin ang babaeng iyon ng isang sorpresa. Si Surui ay naligo ng mabilis hanggat maaari at pumunta sa kwarto ni Nightingale. Ang huli ay naliligo sa oras na ito, at si Surui ay hindi magalang, nakahiga ng diretso sa malaking kama, na nakaupo sa isang tabi. Imposibleng mag-overnight siya at maglatag ng sahig. Lumabas si Nightingale mula sa banyo at nakita si Surui na natutulog sa kama ng napakahusay. Ngunit hindi niya ito itinaboy, ngunit humakbang sa kama, sinundot siya ng kanyang mga daliri sa paa, at sinabing, pumunta ka sa gilid. Sumandal ka, huwag mo akong pisilin. Wala akong pakialam sa iyo. Hindi gumalaw si Surui, at sinulyapan si Nightingale. Ang huli ay nakasuot ng puting sutla na pantulog, at kitang-kita ang kanyang makinis na kurba. Sa ilalim ng refleksyon ng liwanag, ang kanyang puting nyebe na mga balikat ay napakasilaw. Alam ni Surui na mas hindi siya mapakali kung titignan pa niya ito. Kaya umiling siya at sinabing, sige, matutulog na muna ako, mas mabuting maging tapat ka kapag natutulog ka, huwag kang gagawa ng anumang bagay. Ako pa ah. Nahiya at nagalit si Nightingale, at sinipa si Surui ng ilang ulit. Gayunpaman, ang paggawa nito sa kama ay nagparamdam sa kanya ng isang malakas na pang-aakit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang gustong sipay ng Nightingale si Surui ng ilang beses, narinig na ang hilik. Para makatulog ng napakabilis. Baka sa sobrang pagod. Iniisip kung paano nagtampisaw si Surui sa dagat noon, lumambot ang isang bahagi ng puso ni Nightingale. Sa pag-iisip ng mga damit na nilaban ng alon, nahiga si Nightingale na namumula at nakatulog ng matagal. Umaga. Sumikat ang araw, ngunit walang balak na magising sina Surui at Nightingale. Pareho silang pagod sa dagat kagabi, at napakasarap ng tulog nila. Gayunpaman, sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Parehong nagising si Nightingale at Surui. Agad na napawi ang antok ng dalawa, at pareho silang nagpakita ng mapagbantay na ekspresyon. Ang pagkatok sa pinto ng madaling araw ay halatang puno ng kawalang kabaitan. Walang sinabi si Surui, iminuwestro lang ang kanyang mga mata. Naunawaan ni Nightingale, bahagyang umalis sa kama, at pagkatapos ay nagtanong, sino ito? Ms. Nightingale, kami ay mula sa Longhewi, at narito kami upang dalhan ka ng almusal. Oo. Umalangaw-ngaw ang boses ng payat na unggoy at ng matabang lalaki. Sa mga mata ng pusa, nakita ni Nightingale na may hawak nga silang mga plato sa hapunan. Kung may nangyaring masama, dapat may demonyo. Nitong mga nakaraang araw, hindi pa sila naghahatid ng pagkain sa Nightingale. Bakit sila biglang nagpalit ng sex ngayon? Nagkatinginan ng Nightingale at Surui, at sinenyasan siya nang huli na buksan ang pinto. Tumango si Nightingale at binuksan ang pinto. Nang makitang bumukas ang pinto, halos hindi na excited pumunta sa langit ang payat na unggoy at ang matabang lalaki. As long as they enter this room, they can do whatever they want. Ilagay mo na lang ang almusal sa mesa. Matapos buksan ni Nightingale ang pinto. Tumalikod siya at naglakad papasok sa silid, na para bang wala siyang balak na magbantay sa payat na unggoy at sa matabang lalaki. Napatingin ang dalawa sa likod ni Nightingale, at saka nagkatinginan. Pagkalapag ng plato, laking gulat nilang dalawa nang matuklasan na may lalaki pala talaga sa kwarto. Walang sando ang lalaking ito, magulo ang buhok, at nakaupo sa kama habang inaantok ang mga mata. Kahit sinong may mata ay makikita na siya ay nagpalipas ng gabi sa silid na ito. Ano ang magagawa ng isang lalaki at isang babae kapag sila ay nagpapalipas ng gabi na magkasama sa isang silid? Kahit na ang isang tanga ay maaaring hulaan ito. Nagalit agad ang payat na unggoy at ang taong grasa. Matagal na silang nakatitig sa pakay, at hindi pa nga nila ito natitikman, nauna na silang kinuha ng iba kagabi. Sinong hindi magagalit? Pwede na kayong dalawa umalis, sabi ni Nightingale, naglalakad sa tabi ni Surui. Nakaupo pa rin ang huli sa kama at nakayakap sa balingkinitang baywang ni Nightingale. Hindi ito upang samantalahin ito, ngunit sinadya ito ni Surui, na gustong obserbahan ang mga reaksyon ng dalawa. Gayunpaman, dahil sa pagkilos na ito, tumigas ang katawan ni Nightingale.
Tiyak na, nang makita ang eksenang ito, parehong may galit sa kanilang mga mata ang payat na unggoy at ang taong grasa. Pumunta ka dito. Itinuro ng dalawa si Surui at galit na sinabi. Malinaw, itinuturing nilang si Surui ang uri ng mahinang manok na dalubhasa sa pagkuha ng mga babae sa gumay. Anong berdeng sibuyas ka? Ang mga mata ni Surui ay may mapanoksong ngiti, kahit na dumating si Charlan, hindi siya maglalakas loob na kausapin ako ng ganoon. Pakinggan sa pangungusap na ito, parehong natigilan ang payat na unggoy at ang taong grasa. Wala silang ideya na malalaman ni Surui ang pangalan ng kanilang amo. Kehe, nambobola. Sabi ni Fatty, at humakbang ng 2 hakbang pasulong, sinusubukang mahuli si Nightingale. Pero sa sumunod na segundo, sumigaw siya. Napaluhod ang matabang lalaki, nakatingin sa kanang braso na nakabaligtad na, malapit nang mag-deform ang masakit na mukha. At ikaw? Pinitawan ni Surui ang taong grasa, at pagkatapos ay nagpalipad ng isang sipa, na tumama sa tadyang ng payat na unggoy. Ang taong ito ay napakapayat, napakagaan, na nataman siya ni Surui. Umugat si Rui sa balkonahe gamit ang isang paa at nahulog. Kabanata 2255. Pinipilit palabasin ang itaas na antas. Aalis na ako, hindi ba ako makakatulong sa pakikipaglaban ng ganito? Tila medyo hindi makapaniwala si Surui. Ang bigat talaga ng kalaban. Kung alam ni Surui ito ng mas maaga, tiyak na mababawasan niya ng kalahati ang lakas ngayon. Ang kwartong ito ay nasa 2nd palapag, at mayroong swimming pool sa ilalim ng balkonahe. Hindi nag-aalala si Surui na ang payat na unggoy na ito ay mahuhulog sa kanyang kamatayan. Tama, ang tunog ng pagbagsak sa tubig ay dumating sa lalong madaling panahon. Pagamat ang 2 metrong lalim na swimming pool ay na-offset ang ilan sa epekto. Ang manipis na unggoy ay nahulog ng malakas na ang kanyang ulo ay tumama sa ilalim ng swimming pool, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga gintong bituin. Nabulunan ng laway ang lalaking ito at muntik nang mamatay sa pool. Naputol ang paa ni Surui sa marami sa kanyang mga tadyang, kaya napakasakit nito na hindi na siya makapunta sa pampang. Sa oras na ito, ang taong grasa ay nasa silid pa rin, ang kanyang mga kasukasuan ay pinilipit at nabali ni Surui, at ang sakit ay napakasakit. Gayunpaman, upang maiwasan ang impact, tinakpan ni Surui ang kanyang bibig gamit ang isang tuwalya, upang ang boses ng taong mataba ay mananatili lamang sa kanyang lalamunan at hindi na makalabas. Dahil lang sayo, how dare you be so blind? Bahagyang ngumiti si Surui. Bago ka lumabas para sunduin ang mga babae sa susunod, mas mabuting tingnan mo kung magkano ang mayroon ka, kung hindi, baka mamatay ka nang hindi mo nalalaman, paano mamatay. Pagkarinig nito ay pinagpawisan na naman ng husto ang katawan ng matabang lalaki. Pagamat nakangiti si Surui. Malinaw na nakaramdam siya ng madilim na kahulugan mula sa ekspresyon ng kabilang partido. Tawagan si Songwen at hilingin sa kanya na lumapit at humingi ng tawad sa akin ng personal. Biglang nagsalita si Nightingale. Ang mga salitang ito ay ginawa niya sa mismong lugar, ngunit sila ay ganap na naaayon sa iniisip ni Surui. Higit pa rito, sa kasalukuyang kapasidad ni Surui, ang pagsasabi ng mga ganoong salita ay hindi naaangkop, sa pamamagitan ng bibig ng Nightingale ay ayos lang. Narinig mo ba yon? Sabi ni Surui, hinawakan ng pugot na braso ng matabang lalaki, at hinampes ito. Itim ang mga mata ng huli, at muntik na siyang mawala ng malay. Ang kanyang katawan ay nagmistulang parang parabola, nahulog ito sa pool na walang kapantay. Ang payat na unggoy na nahulog sa tubig noon ay sinusubukang umakyat sa pool, ngunit ang matabang lalaki ay nahulog mula sa langit at walang kinikilingan na hinampes siya sa ulo. May malaking alon sa pool. Nawala ng malay ang dalawa. Masyadong tamad si Surui para mag-alala, kaya isinara niya ang bintana at hinawi ang mga kortina. Sige, pwede na tayong matulog ulit. Mas maliksi si Nightingale kaysa sa kanya, at bumalik na sa kama para humiga. Isang magandang babae na nakasuot ng pantulog na nakahiga sa harap niya ng ganito, sa umaga, talagang nagpapadaloy ng dugo. 2 beses umubos si Surui para itago ang kanyang kahihiyan. Nagkunwari siyang walang nakita, at pagkatapos ay humiga sa tabi ng Nightingale. Sa ganitong paraan, wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng sobrang antok.
Ipinikit ni Nightingale ang kanyang mga mata at tila patuloy na humihinga, ngunit paminsan-minsan ay tumangala siya sa kinatatayuan ni Surui. Hindi iminulat ni Surui ang kanyang mga mata, ngunit alam pa rin niya kung ano ang ginagawa ng Nightingale, at nakangiting sinabi, "Ano ang tinitingnan mo?" Biglang hinailan ng Nightingale ang braso ni Surui at sinabing, "Swimming tayo." "Bakit?" Tinabi ni Surui na may mapait na ngiti. "Ate, bakit ka kinakabahan ngayong umaga?" "Sa tingin ko hindi na ako makakapidyo pa." Seryoso ang ekspresyon ni Nightingale. "Kung wala ka sa susunod, ano ang dapat kong gawin?" Ang pangungusap na ito ay tunay na makatwiran. Maghintay para sa gabi. Sumang-ayon si Surui sa Nightingale, masyadong maaraw sa araw, kaya makakapagpahinga ka ng mabuti pagkatapos ng pagsasanay sa gabi. "Ito ay binibilang," sabi ni Nightingale. "Wala sa akin, kundi ang Longhe Club." Tumawa si Surui. "Ngunit sa palagay ko ay hindi ka makakalangoy sa gabi, tiyak na iimbitahan ka nila sa hapunan at humingi ng paumanhin." Sa halip ay umiling si Nightingale. "Paano kung sa halip na maghapunan sa mga bisita, mas malala pa ito?" Narinig ni Surui ang pangungusap na ito, at alam niya na ang Nightingale ay gumawa ng malaking pag-unlad sa aspeto ng pagbabantay. Masyadong malakas ang puwersa ni Fan Haijo, kaya nahihirapan si Nightingale ngayon na magtiwala sa iba. Napangiti ng mapait si Surui, hindi niya alam kung ito ba ay mabuti o masamang bagay. Nagayos silang dalawa ng isang araw na tulog sa kwarto, at iba pa. Sa hapon, gaya ng inaasahan, personal na dumating si Sungwen at ang kanyang vice president. Ang lalaking ito ay mukhang nasa edad 50, tuyot at payat, may kalahating daang buhok, at wala talaga siyang ugali na gangster. Makatuwirang dahilan na ang Dragon Harmony Club na ito ay itinuturing na isa sa nangungunang 5 pag-iral sa underground na mundo ng Gumay City. Paano magiging tulad ng isang ordinaryong tao ang Is? Sa mga vice-chairman na walang kahangahangang paraan. Sa sandaling magkita si Surui. Napagtanto niyang tama ang dating hula ni Nightingale. Ang Sungwen na ito ay dapat na isang ordinaryong maliit na tao na namamahala. Para gumanda. Tinadya niyang tinawag ang Vice President sa harap ni Nightingale. Hindi ba masyadong maliit na pansin ang mga bisita ng Sun Temple? Pagkatapos ng lahat, sa pangalan, ang Dragon Harmony Club na ito ay itinuturing na isang basalyo ng Sun Temple. Napakayabang ng isang basalyo kaya hindi niya sineseryoso ang pamilya ng amo. Medyo out of line. Kahit na itinuturing nila ang Nightingale bilang lover ng isang mataas na antas na Sun God Temple. Taglay pa rin ng huli ang titulong, espesyal na sugo. Napakabastos ni Long Hewei, maaari lamang itong mga hulugan na sila either ito ay bomb ukol sa sukdulan, o may iba pang mga multo. Miss Nightingale, pasensya na po talaga, hindi ko inaasahan na ganito pala ang mangyayari. Ito ay dahil sa aking maluwag na disiplina. Please parusahan mo ako, sabi ni Sungwen. Mukhang sincere ang matandang lalaki. Kaya lang, ang lalaking ito ay nakasuot ng makulay na short sleeves at shorts, at isang pares ng flip-flops sa kanyang mga paa. Sa kanyang edad, hindi bagay na magsuot ng gayong mga damit. Upang ipakita ang sinseridad, dinala nitong si Sungwen at ang kanyang vice-presidente ang matabang lalaki at ang payat na unggoy. Ang dalawa ay may mga pasa sa ilong at namamaga ang mukha. Talagang hindi madaling laruin ang mapait na planong ito. Paano mo gustong parusahan ko sila? Malamig na tanong ni Nightingale. At si Surui ay parang isang tagalabas, nakaupo sa sofa na naglalaro sa kanyang mobile phone sa lahat ng oras, na parang wala siyang kinalaman sa kanya. Matalim na tiningnan ni Sungwen si Surui. Hindi niya alam kung ano ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking ito. Ngunit kapwa ang payat na unggoy at ang matabang lalaki ay nasugatan ng lalaking ito, na nagpapakita na ang kanyang lakas ay napakalakas tough, never. Upang maging basta-basta. Gayun din, ang taong ito ay malamang na bodyguard ni Miss Nightingale, ngunit sapat na dramatic na ang maliit na manliligaw na ito ay nasangkot sa kanyang bodyguard. Sa bagay, nang bugbugin ang payat na unggoy at ang matabang lalaki. Ang binata ay nakasuot lamang ng isang pares ng malaking pantalon, at ang Nightingale ay nakasuot din ng napaka-sexy na pijama. Imposible talaga. Inisip ni Sungwen na alam na niya ang mga detalye ng Nightingale. Ayaw niyang magkaroon ng masyadong maraming salungatan sa Nightingale. Kung aalis siya, magiging maayos ang lahat. Makakatire pa ba siya sa Gumay City ng ilang buwan?
Ang hindi ko inaasahan ay hindi napigilan ng payat na unggoy at ng taong grasa ang kanilang mga kamay. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, walang alinlangang nagdagdag ito ng maraming problema kay Sun Gwen. Siya ay talagang hindi isang mataas na antas na pinuno ng Dragon Harmony Club. Isang maliit na pinuno lamang. Pinadala siya ng mga nakatataas upang mag-disguise bilang vice chairman. Para lang sa hitsura kaya, iyong mga high-level figure ng Longhe Club sa Cholon, no one took Nightingale seriously. Tumingin si Song Wen sa Nightingale, kumislap ang kanyang mga mata na may malalim na pagtataka, napakaganda ng babaeng ito, napakaganda na hindi siya mapakali sa kanyang edad. Sa sandaling ito, bigla niyang naintindihan ang ginagawa ng dalawa niyang nasasakupan. Kung siya iyon, baka ganoon din ang pagkakamali niya. Parusa, malamig na sinabi ng Nightingale. Dahil may nagawa kang mali, kailangan mong bayaran ang presyo. Dahil ikaw ang nagkukusa na parusahan, kung gayon, gawin silang mga baiting, at ako ay magiging masaya. Maging isang eunuch. Nang matapos magsalita si Nightingale, naupo siya sa sofa na blanca ang mukha, na para bang ang malupit na salita na sinabi niya lang ay hindi nagdulot ng anumang pagbabago sa kanyang sikolohiya. Naglalaro pa rin si Surui na naka-cross-leg si Erlang. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakitang sobrang pangit ang mga ekspresyon ni Sun Gwen at ng kanyang grupo. Gagawin ng Nightingale na mga eunuch ang mga taong ito sa sandaling makalabas sila, na lubos na nalilito kay Sun Gwen kung paano ito haharapin. Huwag masyadong malupit. Ang payat na unggoy at ang taong grasa ay tinataka ng tape ang kanilang mga bibig. Hindi sila makapagsalita, ngunit baka sa mga mata nila ang gulat. Basta normal na tao siya, ayaw niyang maging eunuch. Saglit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sun Gwen, at pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti, Miss Nightingale, nagbibiro ka ba? Nagbibiro ba ako? Malamig na sinabi ng Nightingale, sa tingin mo baka mukha ko ako? Sa totoo lang, maging ito man ay Surui o Nightingale. Sa kanilang opinyon, ang paggawa ng gayong lalaki na gumagamit ng kapangyarihan sa mga babae bilang mga eunuch ay isang masamang ideya. Hindi isang pagmamalabas. Kung ang Nightingale ay pinalitan ng ibang babae na hindi marunong mag-kung fu, baka nagpakamatay na siya sa kalungkutan at galit nang pretuhin siya ng napakalupit at hindi makatao ng mga ito. Sun Gwen, ang kanyang vice-presidente. Nagkakamali ka. Sa oras na ito, tamad na nagsalita si Surui. Itinabi niya ang telepono. Pinutol ang kanyang mga kuko gamit ang nail clipper. At ikinabit ang kanyang ulo. Nang hindi ito itinaas, tinabi niya. Nagkusa kayong itali ang mga tao at hilingin kay Nightingale na parusahan sila, ngunit nang iminungkahi ni Miss Nightingale na gawing eunuch sila, hindi kayo pumayag. So, nasaan ang sincerity mo? Ang mga sinabi ni Surui ay lalong nagpapangit sa mukha ni Sun Gwen. Isang maliit na bodyguard, anong uri ng paalang? Sa site ng Gumay City, maglakas loob na makipag-usap sa kanya ng ganito. Gayunpaman, iniisip ang makapangyarihang kakayahan ni Surui, nilabanan ni Sun Gwen ang pagnanasang magalit. Masyadong malupit ang maging isang eunuch, sabi ni Sun Gwen. Higit pa rito, ang bagay na ito ay hindi mapaparusahan ng ganoon kabigat, kahit isang lalaki ay hindi magagawa, ikaw iyon, gusto mo ba? Hindi siya nang ahas na makipag-usap kay Nightingale sa ganoong tono, ngunit naglakas loob siyang kausapin si Surui. Napakagaling. Umiling si Surui at ngumiti, pagkatapos ay dahan-daang tumayo. Anong ginagawa mo? Si Song Wen ay likas na umatras ng isang hakbang. Hayaan ang iyong presidente na pumunta sa akin. Sinabi ni Surui. Mga panauhin ng templo ng araw, napakapabaya ba ninyo? Aling sibuyas ka, at ikaw rin ang araw. Nais din makita ng mga bisita ng templo ang ating Pangulo. Sa wakas ay isiniwalat ni Song Wen ang kanyang tunay na kulay. Kung ganoon nga ang kaso, welcome ako. Si Surui ay humakbang pasulong, pinisil ang kanyang mga kamao, at nagkaroon ng kalusko sa mga kasukasuan.